matitira eh. Katulad nung sa amin, dito may kahoy, hindi na matitirahan. Dito pa lang sa labas, may crack na yung pader ng bahay niya. Parang kami, kulang pa yung binayad sa amin sa pakuta. Magkano binigay na cash assistance nila? 32,000. Isa sa mga malaking problema ng ating bansa ay ang mga informal settlers o yung mga tinatawag nating illegal squatters. Sila yung mga mahihirap nating kababayan na nakatira sa ilalim ng tulay, sa mga riles ng tren, sa gilid ng mga ilog, lawa, baybaying dagat, at maging sa sementeryo. To address this problem, the government has launched several initiatives aimed at providing affordable housing to low-income families in the country. Bilang agarang tugon, pinabilis po natin ang kanilang relokasyon sa bagong pabahay na ligtas, de kalidad, komportable at may maayos na pamayanan. One such initiative is the Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing Program by the Department of Human Settlements and Urban Development. Launched in September 2022, the program aims to address the country's 6.5 million housing backlogs by building 1 million housing units annually until 2028. Through it, the government aims to reduce informal settlers in the country to zero by 2028. Pero paano nga ba ma-achieve ito ng gobyerno natin kung marami sa mga pabahay na kagaya nito ay nakatiwangang lang at hinahayaan na lamang na mabubulok? Bilyong pera na galing sa buwis ng mga mamamayan ay nasasayang lamang. Sa latest vlog natin na may pamagat na Life in Sitio Anahaw, The Hidden Side of Metro Manila's Housing Crisis, nag-comment si @Digna Dominguez 6901 at ang sabi niya, sa daming pabahay ng gobyerno sa Cavite, puro bakante, sana mabigyan sila doon. Sayang na atiwangwang lang. At ang comment niya na yan ang dahilan kung bakit bumisita tayo dito sa 13 Martires, Cavite para silipin ang ilan sa mga pabahay ng gobyerno na hanggang ngayon ay wala pa ring nakatira. Madali lang hanapin sa website ng National Housing Authority ang mga pabahay ng ating gobyerno. At ang una kong nabisita ay itong Southville 2 Housing Project Phase 5 Package 1 dito sa Barangay Cabuco, 13 Martires, Cavite. Nakausap ko ang ilan sa mga residente at nalaman ko ang mga dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay bakante pa rin ang ilan sa mga housing units sa pabahay na ito ng ating pamahalaan. Magandang araw po, nanay. Ano pong pangalan nila? Irene po. Irene. Si Nanay Irene. Nanay Irene, gano'n na po katagal tong Southville na ito? Matagal na po ito. Dahil nung kami i-relocate dati nung kami natunugan, ay 2016 pa. 2016? Oo. Sabi ililipat kami. Oo. Ano po nangyari? Ang sabi po na-postpone daw. Na-postpone. So paano po kayo nakalipat dito po? Nagpanibagong requirements naman. Inano kami ng NHA.
sabi lilipat na nga ngayon. Nilipat kami ng December 16. Kaya nga po bulok-bulok na yung iba eh. Katulad nung sa amin, hindi sa may kahoy, hindi na matitirahan. Walang bintana, walang bowl, walang walang alababo. Pumayag na lang po kami na lumipat dito. So ibig sabihin kayo na po nagpaayos niyan? Opo, kami naglagay ng Pinto, bintana, lababo. Opo, yung iba, kami tingnan mo, istirmatin pa lang kasi wala pa kaming budget. Ito yung kabuhayan niyo po, kumusta po? Ayun, yung kabuhayan na yan, siyempre, hindi kasi kami taga rito, malayo. Yung mga ano namin, bumabalik sila doon para maghanap buhay. So nanay natin, magkano pong binabayaran dito sa pabahay po? May binabayaran po ba kayo? Wala po, meron akong babayaran niya. Magkano po monthly? Ito, sa unang taon, 200 pesos monthly. 200 pesos monthly. Opo, sa 4 years yan. 4 years. Opo. Tapos, another po, ano naman, ay magpagkano ba yung sunod ng pagbabayad? Ang una natin oo nga, pero yung 200 na. 200 ang monthly. Susunod po na. Ganon. Sa loob ng 30 years. Medyo magaan-gaan na yun po. Opo. Kasi ang total yung bahay na 240,000 yata. Ang contract price nito 240,000 pesos. 35. Kaya 205 na lang ang babayaran namin. Niles yung 35. Opo, Saan po galing yung 30? Yung NHA. So nagbawas ang NHA ng 35 kaya naging 205,000 na lang po Yun siya. ang kanilang paliwanag sa amin. Dito pa lang sa labas, may crack na yung pader ng bahay niya. Ito dapat sana yung lilipatan ni nanay, kaya lang hindi nga nila malilipatan to gawa ng ang daming sira. Dito pa po. Tingnan nyo po, pati yung lababo. Walang lababo, walang bintana. Pati yung kubeta. Walang kubeta. Yan, napansin nyo, pati yung dito sa loob ng siya, wala na. Nagkakrak na lahat. Bitak-bitak na. Ayan, kitang-kita po sa pader ng bahay. May mga crack na ng semento. Pati yung process ng mga bakal, hindi, ganito po ba talaga to? Parang hindi nakadikit sa semento? So, ang nangyari ngayon kay nanay, lumipat siya sa isang bahay na hindi niya naman pagmamayari. Kaya lang, hindi siya pwedeng kabitan ng kuryente tubig kasi sabi nung nagkakabit daw ay hindi safe po ang bahay. Yun po nagiging problema. Kayo po, nay, saan po kayo galing po? Magkakasama din po kami. At sa Tagalas Piñas ka din po? Yes, din po. Yung problema niya po, ikas lang kami. Wala pong pinto, bintana. So ito po yung bahay niyo po? Kayo pong nagpapagawa, sariling gastos niyo po ngayon? Ang totohanan po, yung anak ko nagsandalan ng ATM sa trabaho para po makabili po kami ng pinto. Kasi po kailangan na daw pong perang, kung hindi daw po, ay hindi daw po kami mapapabilang doon sa mga nabibigyan. Kasi sabi ngayon 16, magbibigay daw po ng magbibigay daw ng pangkabuhayan. Ay, ibig sabihin po, hanggat hindi tinitirhan, hindi sila magbibigay ng Hindi sila magbibigay ng pondo? tulong na pangkabuhayan. Pumirma po kami, pinapirma kami na tinanggap namin yung bahay ng ganyan na sitwasyon. Pinapirma kami. Okay na, okay. Kaya, kami naman po, siyempre, kesa naman mangupahan po kami ng mangupahan, di yung iuupa namin, sana, yun na lang ipagagawa namin, paunti-unti. Ganun po ang ginagawa namin ngayon. Opo. Sa katabing Summerville at Summer Homes na pabahay pa rin ng ating pamahalaan, bagamat mas marami na ang nakatira, ay meron pa ding mga unit na hanggang ngayon ay hindi pa rin okupado.
Magandang araw po, nanay. Nay, magtanong lang po ako. Bakit po maraming bakante pa dito? Marami yung sasakyan. May mga nakapangalan na po yan? Yung nakapula yata yung mga ganyan, may mga pula na. Oo, ano ibig sabihin po? May ano na yan, may nakatira na yan. May nakatira na. Hindi pa may pata kasi na wala mga pinto. Hindi pa. Oo nga eh. Galing din ako dun sa kabila, nakita ko wala din silang mga pinto eh. Pero ito may kubeta na, no? Oo, mayroon na. May ninanakaw nga lang. Ayun lang. May ano na, may inodoro. Kompleto naman na daw to eh. May inodoro, may lababo. Kaso nga lang, mga ano kasi dito, mga nauna ninanakaw. Ano yung kinukuha nila? Kaya naman pala. May develop po ng mga pintuan at bintana kasi ninanakaw. Ay na, pwede pala tirahan sa mga bahay na to. Kahit wala yung kain tulit eh. Ay, pwede po ba? Ang dami mga squat dito. Nag-i-squat lang po. Yung sa bahay na namin eh, may nakatira eh. Pag lipat namin, hindi namin nalipatan na rin kasi may nakatira sa akin. Kaya pinalis nyo na lang po. Pinaalis lang init eh. Ay, ni Chino palis sa kanila. Nagtanggal ng mga gamit, ayaw umalis. 2018 kami nagantay eh. 2018? Oo, ilang taon din yun. Tagal na. 18, 19, 20, 21, 6 na taon. Ay, mataon. Mga taon kami nagantay, giniba na yung bahay namin. Hanggang nga, hindi pa rin kami nililipat. 2020 yata yun na nung Na-demolish? Dinimolish kami, hindi pa binayaran lang kami, tapos hindi naman pa kami nilipat. Umapahan kami, kulang pa yung binayag nila sa amin sa pag-uta. Magkano binigay na cash assistance nila? 32,000. Akala ko ito na ang malalang sitwasyon ng mga pabahay ng ating gobyerno. Pero meron pa pala. Ilang kilometro lang layo mula dito sa Summer Homes at Summerville ay makikita ang Sunshineville 2 na kung saan ang mga pabahay dito ay tinutubuan na ng mga damo at puno. At nagmistulan na rin itong isang ghost town. Sayang mga bahay. Hinayaan na lang na mabulok. Daming pang bakante oh. Tinutubuan na lang ng mga damo. Malawak ito. Sunshineville ang pangalan ng subdivision na ito. Imagine kung ito ay binigay sa mga walang bahay, ang dami pang matutulungan ng ano na to, ng project na ito. Ang dami oh. Ang daming kain ng kambing. Ginagawang bahay na lang ito ng kambing ngayon.
Sa biyahe kong ito, I realize na magulo at komplikado ang usaping pabahay ng ating gobyerno. Take note na may milyong pabahay ang inaasikaso ng NHA mula Luzon hanggang Mindanao. Milyon rin sa mga kababayan nating mahihirap ang aplikante at umaasa sa mga pabahay na kagaya nito. Naintindihan ko rin ngayon kung gaano kalaki ang trabahong ito. Di man natin maiiwasan na may korupsyon sa pondo, kapabayaan sa part ng mga developers at mga pasaway na squatters, di pa rin natin may pagkaila at sasabihing walang ginagawa ang ating gobyerno. Sa mga kawani ng NHA, saludo ako sa inyo. Maliban sa mga mahihirap nating kababayan, meron din tayong middle class o yung mga working class. Sila din yung mga nagbabayad ng buwis pero hirap din magkaroon ng kanilang sariling bahay. At syempre, di rin mawawala ang ating mga OFWs na meron pa rin sa hanay nila ay wala ring mga sariling bahay. At bago magtapos ang vlog nating ito, may pakiusap ako sa inyo. Please keep the comments appropriate and be respectful to others. Hanggang sa susunod nating adventure. See you!